Kahit may papasok na low pressure at ulan, harvest pa rin tayo ng ating lakatan, mga ka-agri. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Good day po. Ngayong araw po ay yan na nga, pinakita na natin yung unang hinarvest natin, pero hindi po tayo mapakali kasi nga mayroon tayong low pressure. Iwan ko lang kung madala ka agad-agad dyan pababa dito kasi medyo malayo pa na may trangkaso pa rin tayo. So check natin ulit dito kung pwede pang madagdagan yon, or else ay talagang madadagdagan kung mayroon talagang pwede pa dito. Kasi pag hindi po natin may check ulit, gaya po ng isang linggo nang bumalik po tayo after 1 week, eh nahinog na talaga sa puno yung inaalala natin yun. Grabe puro na lang ulap po, hindi na nakalabas yung sikat ng araw. Itong kinuha natin ng plastic, sabi ko pwede na talaga sana ito yun po, pwede na sana talaga yan Ang problema lang ang pagpababa yan dito, mabigat, maputik, hindi makakaakyat yung motor, at pati ang paghauling mula dito papunta doon sa malapit sa ating daanan ay medyo pahirapan, mga ka-agri. Harvest na tayo pero pahirapan pa rin. Buti na lang yung presyo sa ngayon ay tinado lang 40 pesos per kilo. Kung bumaba pa yan, nako, parang wala na. Excuse me. Kasi nga yung ibang kasama natin mag-harvest na rin, kasi sabay-sabay po namin yan dinadala sa market para isang bagsakan lang, dalawang bagsakan lang, ando na, may volume na. Kesa watak-watak kami, kasi po hindi natin makapture yung market pag watak-watak na kanya-kanyang dala ng produkto. Mas maganda po yung na pile na lahat, isang bagsakan lang sa isang malaking trader ay ayos na, direct sealer pa, hindi tayo masyadong dilipitin sa presyo. Parang yun lang siguro, mga ka-agri, kasi tingin ko pwede pa, mayroon pa dalawang puno doon, pwede sana kaso mamaya ang problema kung paano kasi may bababa, baka mag-hire na naman tayo ng karosa dito, magbabayad na naman tayo ng 500, medyo masakit-sakit kasi dito sa amin yung 500 isang araw na trabaho na ng isang tao yan, sa construction o sa kung ano mang paggawaan, kung ano mang form ng trabaho. So yun, makulimlim, pero yung gagawin natin doon, mga ka-agri, ay di-hand na natin yon na maipakita sa inyo pagkatapos ma-di-hand. At saka yung hauling natin, hindi natin napapakita. Kailangan tayong magdala ng tripod kasi dito, kasi sa ulan. So we will see. Tagdagan natin ng ibang clips na mga previous kung pwede yung ating video, hindi natin hinahabaan masyado. So yun po, yung gagawin natin dito ay magdidihan po tayo nito para may prepare na natin sa ating lalagyan ng mga sako. Sige po. Yun, mga ka-agri, na dihan na natin lahat. So next in line, what to do is hayaan na lang muna dyan mga 30 minutes to 1 hour para po makapagpatagas sila ng kanilang dagta, ng kanilang sap, yung ibang term, katas, para po hindi po masyadong magiging mancha sa bunga. Yan po talaga sa mga saging. Maliban na lang kung saba, katundan, okay lang, pero sa mga lakatan po, kailangan talagang mabawasan muna yung katas nila. Kasi po hindi po tayo gaya ng ibang mga malalaking plantation na mayroon po silang banana waterfall na pag nadihan po na ganyan, nilalagay na lang sa pool ng water, sa tubig, para po hindi talaga darapo sa kanilang mga balat-balat yung mancha ng katas ng saging na rin, para ma-maintain pa rin yung ganda ng bunga ng saging. Pero sa atin po hindi, dahil yan nga po, maliit lang yung ating taniman. So ilang puno lang yan dito, 800 lang. So yan nga po, mga ka-agri, ganyan lang yung ginagawa natin, yung mga pang pang primitive, pang normal lang.
sa mga maliliit na mga nagtitinda ng saging yung ating mga pamamaraan. Pero still, ito po yung ating bunga ng saging, magaganda pa rin at high quality pa rin. Hindi pa po ito na harvest, may bibili na. So yun po, wala tayong problema sa market kahit hindi po masyadong mataas yung presyo. So sige po, mamaya dudugan natin yung video pagkatapos po natin yung babaging sa sako. Maghahanap na tayo ng mga dahon ng saging doon na magiging protection niya sa loob para hindi po masira talaga yung bunga ng ating saging, mga ka-agri. So yun mga ka-agri, na ilagay natin sa 3 sako na dating nilagyan ng feeds. At estimated po natin baka aabot po ito ng mga 90 kilos. Kung mag-aabot ng 30 kilos bawat sako, hindi mga 90 kilos more or less po mga ka-agri yung ating harvest ngayong araw, or susobra pa ng konti. Pero yun nga po, more or less 90 kilos yung magiging harvest natin ngayong araw. So pasalamat tayo sa Panginoon kahit na konti lang, as long na mayroon pang harvest. Ito ay continuous po hanggang matapos itong taon. Hindi lang tayo madaanan dito ng malalakas na hangin at bagyo. Hanggang matapos po yung taon, may harvest po tayo dito hanggang po sa February. Kahit ganun lang, pakunti-kunti lang, pero continuous lang. Dahil hindi po isang pagtanim ng ito, staggered po kasi yung pagtanim natin ng ating nakalakatan dito. Ito po yung unang tinaniman natin dati, konti na lang yung may natirang na bunga dito. Ito po ay mga follower na. Isang puno na lang yung pinapakit natin. Itong mga susunod na ito ay kukunin na rin yan at i-replant pag magkaroon tayo ng timing, mga ka-agri. At itong pangalawang area halos ay nasa 60% na dito ang na-harvest sa second area. Yung third area natin, konti pa lang, ilang puno pa lang ng kuha. At doon nagbubunga na rin. At doon sa tilata sa taas, nag-uumpisa na rin magbunga. So yun, continuous lang yung harvest, pa konti-konti. Pero maganda sana kung continuous na, volume pa. Kaso nga lang, yun lang kasi yung taya natin. Kasi wala tayong pagtanimang malapit talaga sa barangay. Yung hindi tayo magkakaroon ng malaking problema sa howling. Kasi po yung howling, ito po yung problema. Dito tayo sa bundok. Ito po ay 3 kilometers away po sa barangay natin. Yung area na ito. So yun po yung problema, yung distansya. Mayroon namang kalsada dyan, mayroon daan dyan, makakapasok sana yung motor kung hindi maputik. Kaso kung maputik po talaga dahil halos araw-araw umuulan, wala tayong magagawa. Pag ganyan po yung magiging ating situation, baka yun, baka bukas or mamaya ay padadala na naman natin yun sa karosa, sa sled. Pahakot natin sa kalabaw na may sled, yun na naman di yun, magbabayad na naman tayo sa labor nun kasi wala tayong kalabaw. So hanggang sa muli mga ka-agri, maraming salamat po. Today nag-harvest tayo kahit continuous ang ulan, harvest pa rin ng lakatan. Ay ito, babagingin pa oh. Ito rin oh, doon sa ilalim may ibabaging pa. Kung hindi ito mamaya magagawa, baka bukas or mamayang hapon. Siya